Mukhang ang sumulat na ito ay dating miyembro ng KOJC. At medyo nakaka-shock. Ito talaga ata ang naging kalakaran na itong KOJC, itong kulto ni Kibuloy sa mahabang panahon. Ang dami pala talagang nabiktima na ito. Ito daw si Stephanie Ibarra. So tignan natin kung sino siya. Ito ay mga pagbubunyag at isiniwalat na itong pagsisiwalat na itong si Arlene Stone na dating pastoral at inabuso nga rin ni Kibuloy, matapang dahil siya po ang tumatayong tagapagsalita ng mga naabuso ni Kibuloy, lalo na po yung mga naninirahan na, tumiwalag na at naninirahan sa America o sa USA. Ang pastoral daw ay isang posisyon na ipinapangako para sa mga birheng kababaihan. Yun pala yun. Isa itong paghahanda para ibigay ang katawan at pagkadalaga ng mga KOJC members na mga piling batang babae. Grabe, no? Ang edad ay mula 12 at mga birhen upang makipagtalik kay Kibuloy sa kauna-unahang pagkakataon. May sakit nga to. May sakit nga talaga si Kibuloy. Dahil kung titignan niyo po, karumal-dumal to. Yung ganitong klaseng pang-aabuso. 12 years old. At bakit kasi walang pumapalag masyado noong mga panahon? Ano ko, konti? Walang masyadong naglalakas loob. Bakit kaya? Dahil siguro nga sa pananakot at nakikita nila na kakayahan na itong si Kibuloy para sila ay maagrabyado at lalong madamay ang kanilang mga pamilya nga. So, eto talaga, karumal-dumal ito. No wonder dahil ang mga kaibigan natong si Kibuloy ay mga katulad ni Duterte na naglungsad ng peking war on drugs naman at pumatay sa libo-libo nating inosenteng mga kababayan. So 12 years old, ayon sa isang biktimang na-interview na isang dayuhan, ay baka iba-ibang mga babae pa ang nakaschedule sa araw-araw na nakakatalik na itong si Kibuloy. Talagang karumal-dumal, talagang demonyo yung ganitong klaseng tao. Demonyo po talaga. At yun nga, kung natatandaan niyo po, marami sa mga miyembro nga na itong si Kibuloy, kalimitan ay mga kababaihan, may kumalat na video dati na namamalimos sa iba't ibang panig ng mundo ang mga miyembro ni Kibuloy. At kahit dito sa atin, kahit dito sa Pilipinas, maraming mga pakulo itong mga miyembro na ito na ng kulto nga ni Kibuloy. Yung mga nagtitinda po ng kung ano-ano sa bus, yung mga pastillas, kung ano-ano. Anyway, alam natin yun na kunwari ay mga estudyante, lalo na po yung mga nagbibenta ng ballpens sa mga jeepneys, at kung saan-saan pampublikong lugar, pampublikong sasakyan, yung pala yun. May nakapagsabi rin na ang mga nanlilimos ay karamihang pinagsawaan o mas mababang nilalang sa tingin ni Kibuloy at hindi niya mapapakinabangan sa laman. Hindi niya type dahil maraming mga magagandang pagpipilian. So yung mga hindi niya type, ayun, isinasabak niya naman sa panlilimos. Ang nakakapagtaka dito, bakit kasi kayo pumayag na kayo ay maagrabyado? So you see, nagmula ito sa Davao, itong karamihan o lahat ng ito ay nangyari, sabihin na natin, sa Davao. At paano nawala ng lakas ng loob itong mga biktima na magsalita dahil nga sa pananakot. Dahil naandyan rin yung isa pang demonyo, dyan sa Davao. So kung titignan nyo, ito daw, itong si Arlene Stone, itong si Stephanie Ibarra. Ito daw yung madalas ay sinisipingan, ginagalaw. Ito daw ay asawa-asawahan na itong si Kibuloy. Ang tanong kasi dito, sa dami ng mga kababaihan na yan, hindi lang po mga Filipina yan, may mga taga or ibang lahi pa dyan. At yun nga, maraming na ngayon ang nagsasalita, lalo na po yung mga Ukrainian na mukhang hindi lang talaga isa, hindi lang dalawa, talagang marami sila na abuso na ng si Kibuloy. So ang tanong, nagbubugaw din ba si Kibuloy sa mga close friends niya? Tulad ni Digong at sa mga banateros. Sino banatero? Sina Banatbay. Na ginagamit niya para sa kanilang black propaganda laban sa Marcos administration.
Tanong yan. Okay, katanungan yan. So, paano nga kung totoo yan? Gustuhin ko mang maniwala or ayaw ko mang maniwala, pero napupunta tayo dun sa idea na they are in the same circle at alam natin na pare-pareho ang likaw ng bituka ng mga katulad nilang nasa kampon ng kasamaan at kadiliman. Good luck.